Bagong Pilipinas, kapal ng muka. Nasaan na yung 20 pesos na bigas na pinangako mo? BBM, resign ka na lang. So ito yung mga kataga, no, na maririnig natin sa maugo ngayon na prayer rally. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. So ito yung rally na inorganize ng supporters o members ng Kingdom of Jesus Christ at mga supporters ni Pangulong Duterte or mga DDS dito sa Liwasang, Bonifacio, Manila. So yung awibat ng rally na to is yung mga pinaglalaban nila. So yung kaibigan ng rally na to sa naglalaban nila. So but before that, so I will give you a brief context lang, no, sa nangyayari dito. So ito yung ingay ng mga hinanaing mga boses na maririnig mo ngayon na nag-iingay ngayon sa social media na dito sa naginanap yung pre-rally na to. So ito yung pinaka-controversial ngayon, pinaka-maingay na pinaka-controversial na pre-rally na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas na naganap sa Liwasang, Bonifacio, Manila. So yung na-organize ng member ng Kingdom of Jesus Christ, no, na under the leadership of Apollo Kibuloy and DDS supporters. So yun na guys, to give you a brief context, yung mga pinaglalaban ng grupong to, no, ng mga members na to, is yung kawalan daw ng aksyon ng gobyerno doon sa mga isyu ngayon na kinakaharap ng Pilipinas na patungkol sa kahirapan, no, sa pagmahal ng mga bilihin, no, na nagugat pa nga doon sa nire-revive yung pangako ng presidente, no, during the camping period. Pilipinas, kapal ng mukha. Yung sinasabi niya na pababain niya yung presyo ng bigas into 20 pesos per kilos. Yung pangalawa is yung operation ng press freedom na nangyayari ngayon sa Pilipinas. So dahil doon sa ginawa ng administrasyong Marcos dahil sa ginawa ng administrasyon Marcos sa pagsuspinde ng prangkisa ng Isiminay, and dahil doon sa mga kaso na pinafile regarding sa fake news peddler na sinasabi natin ng mga angkor ng Isiminay, no, ng angkor ng mga Isiminay, is ito daw yung simbolo or nagpapakita daw ng pag-oppress or pagbusal doon sa freedom of press, no, freedom of expression ng isang mamamayang Pilipino. At ang panghuli is yung talamak na korupsyon na nangyayari ngayon, not just only sa kahit anong ahensya ngayon ng gobyerno, talamak na korupsyon. So yun nga, dahil sa mga statement ni ex-president Duterte, no, regarding sa mga talamak na korupsyon diyan sa Congress at sa Senado, so yun yung pinapakita ngayon ng presidente, no. That's why nagrarally sila dito, no. Napaka-controversial na claim nito, no, na yung Marcos resign, BBM resign. So ito yung panawagan ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ at mga DDS supporters ngayon. So which is very laganap na ngayon, no, or trending na ngayon to sa social media at sa buong bansa, no, regarding sa panawagan nila dito. So ayun, napaisip tayo, dapat na ba or napapanahon na ba, no, na si Marcos Jr. is mag-resign, no, dito sa mga sinasabi nila ng mga claims. So in our political point of view, so ito lang naman yung mga nangyayari ngayon is yung ugat ng pagrally is yung hindi pagsuporta ng administrasyong Marcos o ni Ferdinand Marcos doon sa mga investigation, regarding sa revocation ng prangkisa ng Isiminay
at pagkaso sa mga hindi pagsuporta sa dati niyang kaalyansa, especially si ex-president Rodrigo Roa Duterte, no, at ang mga grupo niya, at doon sa mga issues na kinakaharap ngayon ng mga Duterte regarding doon sa corruption, no, na yung pag-question sa 125 million na intelligence fund na confidential fund na ginamit ni Vice President Sara Duterte na ginastos lamang sa loob ng 11 days, at yung 51 billion na infrastructure project ni Pulong Duterte, no. So yung nangyayari kasi ngayon, so parang lumalabas, hinayaan niya lang yung investigasyon regarding dito sa kay Pastor Apollo Kibuloy na nasasangkot ngayon sa mga allegation or mga issues regarding doon sa mga abuses niya. So yung tanong ng taong bayan, yung nangyayari ba na prayer rally ngayon dito sa Liwasang Bonifacio, Manila is for the interest nga ba ito ng Filipino people, or sadyang ginamit lang ito as a political and personal agenda ng mga nasa likod nito? Kayo na yung magsasabi niyan.